Grabe yung pagkadesperado, ah, nitong si Congressman Toby Chanco na dating Marcos na Marcos at Romualdez. Lagi pang sumasama yan sa mga private lunch or dinner ng pamilyang Marcos noong unang mga taon ng Marcos administration. At kanyang ipinapakitang siya'y malapit sa Marcos. Pero nung mag-ambisyon ito na maging speaker, nagbago na ang lahat. At ngayon, bumabatikos. At ang matindi rito, pati yung mga empleyado ng Office of the Speaker o Speaker's Office ay dinadamay na. Kasi lately sinasabi ni Tiangco na hindi daw mga staff, empleyado ng Office of the Speaker ay mga bata pa ni Romualdez. Alam po ninyo, huwag kayong palinlang niya. Kung totoo man yan, ganito po yan. Kahit sa ang ahensya ng pamahalaan, sa local and national, ang mga empleyado, kahit magpalit ng amo, hindi lahat yan sinisibak, hindi lahat yan pinapalitan. Pwedeng kung sino man ang uupong bago, may dalang ibang staff yan. Pero yung mga dati, hindi basta-basta tinatanggal yan. Una-una, pag tinanggal mo yung mga dating opisyal at tauhan dyan sa opisina mo, paano ka gagalaw? Hindi naman alam ng mga bagong tao mo yan kung paano ang operasyon. At ang isa pang matindi, for your information, Congressman Toby Chanco, naging pasaway ka na kasi kaya pinapatulan na kita eh. Pero walang personalan issue lang. At opinion lang ito. Yung mga staff ng Office of the Speaker, marami dyan karir na. Dekada-dekada nang nandyan. Kahit sino maging speaker, nandyan sila. May plantilya. At hindi naman lahat kontraktual yan o hindi naman lahat coterminous yan. Eh bakit sinisilip mo yung mga staff na wala namang kalaban-laban at wala namang kinalaman? Trabaho lang sila. Yan ang isa sa dahilan kung bakit sinasabi kong desperado na itong si Tiangco. Patuloy ang tingin ko, opinyon ko ng pagpapakilala, operation pakilala para malapit sa mga Duterte. O baka may pagsipsip na sa mga Duterte. Lumilipat bakod na, although ayaw niyang aminin. Pero sa kanya sinasabi at ginagawa, anti-Marcos na siya, hindi lang anti-Romualdez. Una niyang inuupakan mga Romualdez, is dating speaker. Ngayon pati na Marcos, pati na si Sandro Marcos, Batang Marcos, Congressman Marcos, chairman ng Rules Committee at Majority Leader, dinadamay na nitong si Chanco, ito ng Nabotas. Kaya kayo mga taga Nabotas, para sa inyong kaalaman, sang-ayon ba kayo sa pinaggagawa ng inyong congressman na kumakatawan sa inyo? Na puro batikos na lang sa halip makatulong? At yung bang mga project at bilyong-bilyong nakuha nito? Naramdaman ba ninyo kung mayroon bang development niya sa Nabotas? Tinatanong ko lang. Ngayon, ulitin ko. Kahit ayaw niyang aminin, maka-Duterte na siya. Ang tanong, pagkakatiwalaan ba siya ng mga Duterte? Naku, diyan ka nagkakamali. Magulang, marunong ang mga Duterte sa ganyan. Alam nila ang totoong kanila at alam nila yung dumidikit lang. Alam nila yung nanggagamit lang sa kanila. Veterano sa politika ang mga Duterte from local to national. Kaya yung mga nagbabalimbing, nagsisipsip, nagpapakilalang maka-Duterte ay nagkamali kayo. Hindi nyo makukuha yung mga yan. Kung marami akong topic tungkol sa mga ginagawa ng mga Duterte, itong isyong ito ang totoo. Sa aking personal observation. Alam ng mga Duterte ang totoong kakampi nila at hindi. Kaya ikaw, Congressman Tiangco, saka si Guanzon at kung sino-sino pa diyang maiingay na politikong tuloy na napapakilala mga Duterte, delikado yung ginagawa nyo. Delikado. Malamang gamitin lang kayo, magpapagamit kayo, nagamit kayo, hindi nyo alam. Pero yung gamitin nyo ang mga Duterte, gamitin nyo sila, diyan kayo nagkamali. Hindi yan sasang-ayon sa inyong mga diskarte. Ito simple lang eh. Dati ko na sinasabi, ulitin ko.
Ang daming mga abogado. Lahat ng galaw, puro Duterte, mga Duterte, kala mo totoo. Pero nung magkaroon na ng maraming kaso ang mga Duterte, ni isa sa kanila, hindi kinuhang tagapagtanggol o defense counsel ng matandang Duterte nakakulong sa dahig at yung vice president at yung may mga Duterte may mga kaso. Sinong maiingay na abogadong DDS daw sila ang pinagkatiwalaan ng mga Duterte maghawak ng kaso? Wala. Yan, 10 lang. Abogado na yan, ha? Eh di lalo na kung politiko na balimbing, sip-sip, naghahanap ng kakampi. Alam na alam yan ng mga Duterte. Alam po ninyo, hindi naman sa pagyayabang. 15 taon, pabalik-balik ako ng Davao City, Davao Region. Marami akong nakakausap dyan. Maminsan-minsan mga Duterte, pero ang kailang mga followers, supporters, nakakausap ko kung ano ang kailang pagkilala sa mga Duterte. Kaya yung mga bago na sumakay lang sa politika, sumakay lang sa init ng Marcos Duterte issue, kung hindi nyo alam, mapapahamak kayo, mabubudol kayo, at walang mangyayari sa inyo. Real talk lang ito. Ang original na kakampi ng mga Duterte, yan ay kilala nila. Ang mga sumampay lang, sumanda lang, nagpagamit at ginagamit ng mga Duterte, alam na alam nila yan. Inuulit ko. Sinasabi ko ito, kung kayo maniniwala, salamat. Kung hindi, salamat din. Kayong mga Duterte supporters, politiko, abogado o sibilyan, pangkaraniwang tao, dapat alam niyo yan. Diba? Marami ng beses na patunayan niya. Iba ang style nila. Alam nila ang manggagamit. Alam nila ang dumadapo lang. Alam nila ang merong tunay na pagmamahal sa kanila. Ayan. Parang Marcos administration din. Alam din ni Pangulong Marcos ang totoong kakampi niya. Alam din niya ang hindi. Kaya nga maraming biglang nawawala na lang sa gabinete, nawawala sa posisyon. Pag nagpaalam, ang bilis tanggapin ang resignation. Kung hindi, pinag-resign. Kung hindi, pinapalitan. Kasi ang pinagbabasihan ng Pangulo, ikaw ba'y totoo? Ikaw ba'y may kakayanan? Kanino ka ba talaga? Ganyan po. Kaya mga Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority, or mga anti-Marcos, Duterte camp, Duterte supporters, dapat alam nyo yan. Nagagamit lang kayo. Nagpapagamit kayo, hindi nyo alam. O ginagamit nyo ang mga Duterte o mga Marcos, akala nyo nakakatulong kayo. Wow! Real talk lang ito. Please like and share. For information, for education. Walang personalan. Opinion lang ito.